Sa tingin mo, anong mas madali? Sa trabaho sa Pilipinas o trabaho dito sa Hungary? What is the hardest part of being OFW? Anong purpose nyo? Bakit kayo nag-abroad? Gaano ka-importante yung communication? Bakit? Bakit ka nag-create ng group page para sa mga Pilipino? Welcome to AJ Vlog. Kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na. Ayan, hello mga kababayan. Ngayon makakausap natin yung isa sa mga kababayan natin dito sa Hungary. At alamin natin ang tunay na buhay kay Hungary. Hello Mr. Janjan, Hello. kamusta? Okay lang. Okay lang. Kamusta ka dito sa Hungary? Okay naman. Okay, so far. Ilang taon ka na dito? 1 year and 4 months. Anong work mo? Bali, assembler ako dito sa TI Automotive. Taga saan kayo sa Pilipinas? Sa Cavite. Saan? Sa Cavite. Tansa. Taga-Tansa din ako. Hello po pala sa asawa ko dyan sa Ayun, Tansa, hello. Clarissa. Hello sa asawa ni Mr. sa Janjan. dalawa kong anak kay Tisoy tapos kay AJ. Ingat. Anong purpose nyo? Bakit kayo nag-abroad? Yun. Magandang tanong yan. Ah. Hindi, ang purpose ko talaga dyan, kaya ako nagpursige mag-abroad. Unang-una na para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kasi yung gusto kong anak, tinitherapy siya ngayon. So kung aasahan ko lang yung trabaho sa Pilipinas, hindi siya kakayanin. Anong sakit ni Bunso? Meron siyang autism. Gaano kahirap para sa'yo? Siyempre, para sa akin, masakit na nakikita mo yung anak na, kumbaga, late yung kanyang Development. develop ng kanyang utak. So, yun talagang nag sa akin na magpursige na pumunta rito sa Europe, sa Hungary. Gaano kahirap sa'yo na mawalay ka sa pamilya mo? Sobrang hirap talaga. Siyempre, ang iniisip ko na lang yung kapakanan ng mga anak ko, ng pamilya ko. Kahit na mahirap, talagang gusto ko talagang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Yun Kailangan lang. talaga mag-isa, no? Malumayo. Na-homesick ka ba? Minsan, pero nakakayanan naman kasi araw-araw naman nagbibideo call ako sa pamilya ko, sa asawa ko. Yun ang kinaganda ngayon sa technology, Oo, ano? sadya talaga. Hindi na tayo mahirapan o pag namimiss natin yung pamilya, anytime pwede tayong tumawag. Oo. Ano naman yung mga most unforgettable experience mo mula nung nag-abroad ka bilang OFW dito sa Hungary? Mga hindi mo makakalimutan na mga nangyayari sa buhay mo dito? Siguro yung unang-una kong hindi ko makakalimutan yung sumakay ako ng bus mag-isa na hindi ko pa alam yung pupuntahan ko. Na naiwan ko yung aking mga kasama sa trabaho. Yun talaga. Yun. Saan ka nakarating nun? Bali, tinandaan ko na lang din. Sabi ko kung saan yung pinaka, Last station. doon ako bababa talaga. Buti na lang yung pagdating dito sa Gior, tanda ko na yung lugar. Okay. Kaya bumaba na rin talaga ako. So ngayon, kabisado mo na. Kabisado ko na. Ayun ang maganda. Paano mo makukumpara yung Pilipinas sa Hungary? Ang laki ng pagkakaiba para sa akin. Oo. Unang-una na yun, siyempre yung klima. Oo. Malamig dito. Sobrang Pero the best pa rin talaga sa atin. kasi Oo. nandun talaga yung Nandun yung pamilya. pamilya siyempre. talaga Oo. natin. No? Paano nakatulong yung pag-a-abroad mo para matulungan yung pamilya mo? Ay, sobrang laki. Kasi kung yung sahod ko sa Pilipinas na yung aasahan, talagang kinakapos. Magkano Kapos ba talaga. sinasahod mo sa Pilipinas? Sa Pilipinas, siguro lumilinis lang ako sa isang buwan. Swerte na yung 13 to 14,000 a month. Saan po ba kayo last nagtrabaho bago kayo makarating kay Europe? Sa nag-EPSA kasi ako sa HTL. Maliit talaga kasi yung sweldo doon. Kasi provincial rate. Paano binago yung buhay nyo sa pag-a-abroad mo? Siyempre, from 13 to 15,000 to 60,000, gano'n. Siguro may time na sahod na ganun, pero na rin, mas malaki kumpara sa Pilipinas, Sa talaga. Pilipinas. Sabihin na natin triple. Oo nga, times 3 talaga. Times 3. So, kung kinakapos ka dati ng mga barya-barya lang, ngayon sobra-sobra na yung sinasahod mo. Hindi naman. Pero totoo ba yung pag tumaas yung sweldo mo, mataas din yung cost of living mo? Oo, totoo yun. Napatunayan ko yun kasi nga, siyempre, nung that time na nandun ako sa Pilipinas, Sapat na yung 15,000. Oo, napagkakasya. Oo, ngayon? pero nung nandito ako sa Europe, parang kinakapos sila. Bakit? Saan yun? Pero ang ko kasi, mabago lang ako. Kasi nung sa Pilipinas kasi ko, siyempre, mababa yung sahod. Yung pangangailangan ng anak ko,
hindi ko maibigay. Nandiyan yung time na bagong sahod ako, sasabihin nung anak kong panganay na, Papa, baka pwede namang mag-Jollibee tayo. Oo, bata eh. Siyempre, nagkakatinginan lang kami ng asawa ko. asawa mo. Kasi sasabihin sa akin ng asawa ko, bumili lang tayo ng bumili lang tayo ng ulam. At least, lahat tayo ay makakakain. Kawawa na. Pero deep inside, masakit talaga sa loob ko. Kasi nga, hindi ko maibigay sa anak ko, sa pamilya ko yung gusto nila. Simple lang yung Oo. pero, di ba? No? Pero nandito na ako sa Europe. Kahit araw-araw Oo, ka Jollibee. hindi naman sa araw-araw. Siguro, Ang laki ng pinagkaiba, linggo-linggo lang. Binigyan talaga ni Europe, mapabago yung buhay. no? Sobrang thankful talaga. Ano naman yung mga good and bad impact dito sa abroad? Siguro yung good sa akin maganda kasi nga, naibibigay ko yung pangangailangan ng anak ko. Pero sa bad siguro, depende na lang siguro sa tao. Kung paano? Kung paano mo May mga experiences ka ba dito na mga hindi mo makakalimutan na talagang masasabi mo, ay ganito pala yung abroad? Siguro yung yung one time na sumakay ako sa bus. Yun yung naligaw ka? Hindi lang yun. Yung sumakay ako sa bus, na merong isang Hungarian na, nakatayo na ako dun sa bus na yun. Parang sinagi niya pa ako. Parang gano'n. Parang nakakabastos, Oo. Tapos meron namang one time na sumakay din ako ng bus, nandun ako sa unahan ng driver. Siyempre tayo bilang Pilipino, excited tayo na kumuha ng picture, video-video. Yes, oo. Akala kasi nung driver, siya yung binibidyoan ko. Ngayon, nagalit siya sa akin. Pilit akong pinabababa. Huminto siya sa langanin lugar, pinabababa niya ako. Ay, ganun? Na-experience mo yun? Oo, na-experience ko yun. Ano yung pakiramdam mo nung time na yun? Siyempre, unang-una na, bago pa lang ako noon, kinabahan din ako. Pero inisip ko sa sarili ko, meron naman akong ticket, ba't mo ako pabababain? Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Bumaba Kaya ka ba nung hindi ako time na yan? bumaba. Ano sabi Ang ginawa ko, nag-sorry na lang ako sa kanya para matapos na yung Kasi ang tagal niyang umandar umalis. Nilapitan ko na lang siya. Nag-sorry na lang ako sa kanya. Ano sabi ng driver? Hindi naman siya umimi kasi hindi naman siya marunong mag-English nga. Ganun. So, siguro, Hinayaan na lang din ako. dito kasi sa Hungary talaga, bawal talaga, may mga restriction talaga sila pagdating sa video, ayaw Oo nga. nila. Accept ko naman yung kasi ang alam ko sa bus, bawal yata. Bawal talaga. Oo. ang video. For privacy na din ng lahat sa mga taong nakasakay. Kaya bigla ko ring naisip talaga yun. At least alam mo sa sarili mong mali, pero alam mo nakakapanliit nun na. Oo, sobra. Ikaw lang Alam mo mag-isa bang, nun? isang linggo ko sigurong inisip-isip yun. Sabi ko, ano bang nagawa kong mali? Kaya parang, natakot na ako mag-video mag-video Nagkaroon sa ng trauma labas. sa'yo? Oo, parang gano'n. Paano mo na-overcome yung gano'n? Siyempre, parang mapahiya ka, lalaki ka, di ba? Siguro huminga na lang ako ng malalim. Sabi ko, mawawala rin to mga ilang linggo, ilang months. Talaga? Ang hirap noon. Oo, ang hirap talaga. Pero ang at least, yan is kumbaga, natututo kasi tayo sa bawat pagkakamali natin. Tama yan. Doon tayo nag-grow into a better person. At least, nangyari na yun, malalaman ng mga kababayan natin na bawal talaga. What is the hardest part of being OFW? Para sa akin, ang pinakamahirap yung malayo ka sa pamilya mo. Sobra talaga. Siyempre, malayo, lalaki yung mga anak mo. Na hindi mo Hindi mo kasama. kasama. Yung iniisip ko na lang talaga, yung pangarap na nung nandun pa ako sa Pilipinas, dala ko hanggang dito. Iniisip ko na kailangan hanggang sa pag-uwi ko, dala ko pa rin yung pangarap na yun para sa pamilya ko. Pabor ka ba sa love for Hungary only? Para sa akin, depende. Depende. Kasi kung ikaw, pamilyado ka ng tao, may pamilya ka na sa Pilipinas, may iniwang ka, siguro hindi na pwede. Sa mga single lang siguro. Yung tukso kasi talagang nandyan yan Talaga? Oo. Kailangan Paano mo lang nilalabanan? Labanan mo lang. Kasi, Siguro, pinaka-the best, yung tawag nito, araw-araw mo tatawagan yung asawa mo. parang hindi mo naman, nakakalimutan. Hindi mawawala yung tukso. Gaano ka-importante yung communication sa pamilya mo para sa'yo? Sobrang, napaka-importante yan. Kasi, yung trust nyo sa isa't isa, doon yung magmumula Kailangan talaga may communication kayo sa isa't isa. Nasaan ka kaya after 10 years? Sa tingin mo, nag-abroad ka pa rin ba? Siguro after 10 years, kung okay naman dito, baka nandito pa ako. May bala ka bang dalhin ang pamilya mo dito?
Siguro depende sa agos ng sa takbo ng Sa buhay. takbo ng buhay, no? Actually, guys, si Mr. Janjan Riva ay isa sa mga may-ari po ng mga group pages dito sa Hungary for Filipino. Hungary Warrior. Yun. Hungary Warriors. Pinoy in Ayun. Hungary. Bakit? Bakit ka nag-create ng group page para sa mga Pilipino? Sabihin na natin, nainggit lang ako dun sa nakita kong page. Parang naisip ko na gumawa rin kaya ako ng page ko, ng sarili ko. Para? Para siguro yung sa akin, para doon ko i-upload yung mga videos ko dati. Natutuwa naman ako kasi nung una kasing ginawa ko yun, ang mga inad ko lang, yung mga kamag-anakan ko, kahit mga nandun lang sa Pilipinas, sila lang yung inad ko doon. Hindi ko sukat akalain na ganun pala, lalaki pala yung member doon. Nasa 34,000 34K na, no? So, paano nakakatulong yung group page mo sa mga kapwa nating kababayan dito? Siguro yung mga unang-una na yung mga gusto maghanap ng ano, yung dito, yung mga may sabihin nating may mga tanong sila, naliligaw man sila o basta may mga katanungan sila, doon lang sila nag-upload. So, may mga ano naman doon, may mga member naman doon na willing tumulong. Oo. Actually, guys, si Mr. Janjan, natutuwa ko kasi isa sa mga nag-start ako mag-vlogging. Tapos, nag-start ako January 14, nag-share ako, in-approve niya. Sabi ko, hala, nakakatuwa, in-approve niya. Kasi siya sa mga dahilan kung bakit nakilala ako ng mga kapwa nating kababayan. Alam mo, for me, yung paggawa mo ng group page, malaking tulong talaga sa mga kababayan yan. Tulad ng sinabi mo, yung may mga tanong, at siya yung information na sinishare. Sa akin naman, basta okay naman yung content nila, ina-accept ko. Wag lang yung talagang yung bang makakasira ng pamilya. So, ikaw lang ang nag-iisang admin doon? Ako lang. Ang Gusto mo ipasa ko sa'yo? Dadagdagan yung responsibilidad ko doon. Ano ang pinagkakaabalahan mo dito? Trabaho lang eh. Trabaho. Tapos bahay. Yun lang. Community. Saka pumupunta ako ng church Sa pag Sunday. INC, ano? Paano naiibsan yung lungkot mo? Siguro, Since na malayo ano ka lang, sa pamilya mo, panalangin lang talaga. nagdadasal ka yung faith mo. Mm. Ano yung mga gusto mo sa buhay na babago sa Pilipinas? Yung pangarap mo para sa pamilya mo, pwede mo bang sabihin yun? Siguro, para sa akin yung hindi ko narating dati. Gusto ko Marating nila, ng mga anak mo. Oo. Uy, talaga. Yun ang pinaka Actually, yun din ang, di ba? Kasi yun talaga, pag magulang talaga tayo, yun talaga yung, kung ano yung hindi natin naranasan, gusto mo iparanas sa anak mo. Tama. Paano ka nga pala nag-apply sa Pilipinas? Actually, yung pag-apply ko dito sa Europe, ano lang, kumbaga ako lang yung kinuntak nila sa nagpasa kasi ako ng resume sa work abroad. Ay, talaga? Doon lang talaga ako kinuntak nila. So, nag-upload ka lang Nag-upload lang ako. Nag-upload ka lang sa work abroad? Pero yung mga direct na ina-applyan ko, nagsisend ako sa ibang mga tawag nito, sa ibang mga agencies. Hindi ako natatanggap. Talaga? Oo. Sobra, marami akong in-applyan, hindi talaga ako natatanggap. May mga pinuntahan na rin ako interview, hindi ako natatanggap. Ngayon, itong last na to, sabi ko sa sarili ko, last na talaga to sa buhay ko. Sabi ko, kung hindi talaga to, give up na ako, sabi ko. Talaga? So, anong agency mo sa Pilipinas? Pilor Group. Ay, Filor din ako. Yun. Uy, sa mga taga-Filor. Hello, sa mga taga-Filor dyan. Anong company mo dito? TI Automotive. TI Automotive. Anong gawa nyo dyan? Bali parts siya ng sasakyan. Mga Fuel tank. fuel tank. Mahirap? Sa una, pero sanay naman na eh. Sa tingin mo, anong mas madali? Sa trabaho sa Pilipinas o trabaho dito sa Hungary? Siguro, parehas lang. Nagkakatalo lang sa sahod. Talaga? Oo. Ang swerte mo doon sa part na yon. Ano naman since na ang dami mo palang pinagdaanan sa application, anong naramdaman mo nung natanggap ka dito? Sobrang saya, siyempre. Kasi hindi ko ina-expect sa sarili ko. Unang-una na, meaning ko, hindi naman ako, graduate. High school graduate lang talaga ako. Kaya sobrang thankful talaga ako. Pasasalamat. Kasi, Europe to eh. siyempre, oo, Sa Europe. True, diba? Bihira ang matanggap yung high school graduate tapos Europe pa. Kasi nung mga panahon natin, kasi syempre hindi pa ganun kataas ang qualification, ngayon lang naghigpit gawa sa mga runaway siguro. No? Ano masasabi mo dun sa mga fellow kababayan natin na nangangarap mag-abroad sa Pilipinas? So yun sa mga kababayan nating nandiyan sa Pilipinas na
patuloy pa rin umaasa na makapagtrabaho dito sa Europe. Kahit saan dito sa part ng Europe, hindi man sa Hungary, sa ibang part. Huwag kayong susuko. Kahit pasabihin na nating mababa lang yung atas na pinag-aralan natin. Tuloy pa rin. Sige lang ng sige. Darating ang time na talagang ipagkakalob sa iyo. Uy, totoo yan. Pagdasal lang. Basta Oo, may tama. kasamang dasal. Tama. Naniniwala ka ba sa pag-a-abroad ay swertihan o nakukuha yan sa skills or experience sa trabaho? Siguro sa akin, swertehan lang siguro. Pero depende na rin kasi sa'yo eh. Kung ikaw ay porsigido ka talagang makapag-abroad. Yes. Oo. Totoo yan mga kababayan. Kasi kung ikaw mismo ay gustong-gusto mo talaga mag-abroad, ibibigay talaga sa'yo. Gagawa ka ng paraan eh. Alam mo talaga ang Diyos ka. Pag alam niyang kailangan mo at saka kung alam niyang para sa pamilya mo, Oo, ibibigay niya talaga ibibigay yan. talaga yan. Oo, kahit sa proven and tested ko talaga. Ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, faith talaga. Maraming salamat. Kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na. And thank you so much, Mr. Janjan Riva. Okay. Kung may mga tanong kayo, pwede po kayong mag-join sa Hungary Warriors. Siya po yung pinakamabait na admin na nakilala ko. Naging isa may-ari ng page ng Hungary Warriors. Thank you so much, Okay, sir. thank you. Salamat. Thank